Hello mga kasari, gusto ko i-share sa inyo ang kwento kung paano ako magsimula mag-ipon sa aking trabaho, at habang si Mrs. naman ay nagbabantay sa maliit namin sari-sari store noon na ang puhunan ay 10,000 pesos lamang, kaya sa video na ito ay simulan ko ang kwento doon sa dati kong pinapasukan na company at naging best friend ko doon na si Paul. Marami kami pagkapareho ng sa lahat ng bagay, nagkakaiba naman kami pagdating sa paggastos at pag-iipon ng aming pera. Kung ako ay matipid, masinop, at nag-iipon, kabaligtaran naman ang ugali ni Paul, siya ay magastos, waldas, at isang happy-go-lucky type na tao. Isang araw pagkatanggap ng sweldo, dumating si Paul sabay tawag sa akin, Chris, tamang-tama payday Friday ngayon, so siguro naman sasama ka na sa gimmick namin mamaya. Tara Paul, let's enjoy and relax. We deserve it. Ang sagot ko sa kanya na Tol, pas muna ako, may pinaglalaanan na kasi yung sweldo ko, bawi na lang ako next time, enjoy na lang muna kayo, ano ka ba? You should also enjoy your life. Puro kapag titipid at pag-iipon ano naman gagawin mo sa mga ipon mo. Tandaan mo na hindi mo nadala ang pera mo sa hukay. Dapat isipin mo na YOLO o you only live once. Hahaha, biro pa ng best friend ko. Ang sagot ko naman sa kanya, nag-e-enjoy naman ako sa ginagawa kong pag-iipon. Alam mo ba na may kakaibang fulfillment sa pakiramdam tuwing alam mo na may naiipon ka para sa iyong kinabukasan? Siguro mas mahalaga lang sa akin sa ngayon ang mga bagay na kailangan ko kaysa sa mga bagay na gusto ko. Alam ko na balang araw ay masasabi ko sa sarili ko na worth it ang lahat ng sakripisyo ko para makapag-ipon. Hindi pa nga ako tapos magpaliwanag, bigla ito nagpaalam, okay sige Paul, kung dyan ka masaya edi susuportahan kita, dadaan lang din muna kami dyan sa kabilang mall, may weekend sale kasi, tamang-tama at nang makabili naman ng mga bagong pang get up, hihihi, kita na lang tayo next week. At gano'n na nga palaging takbo ng usapan namin dalawang magkaibigan tuwing araw ng sweldo, habang si Paul ay nagpapakapetmalu sa pag-iisip kung paano gagastusin ang kanyang pera upang makapag-enjoy. Ako naman ay nagpakalodi at abala sa pag-iisip ng mga paraan kung iipunin at titipirin ang aking sweldo. Kinuhanan ng araw ding iyon ay pumunta ako sa bangko upang ideposito ang aking ipon. Mayroon akong ipon challenge kung saan ay kailangan kong magtabi ng 1,000 kada linggo para mayroon akong 52,000 na ipon bago matapos ang taong. Pag-uwi ay sa bahay na lang din ako kakain ng hapunan imbis na kumain sa labas, bukod sa malaki ang natitipid ko. Alam kong healthy at safe pa ang aking mga kinakain. Alam ko ang aking ginagawa ng titipid at pagtitiis ay may nakaginhawaan. Pagdating ng panahon naniniwala ako sa delayed gratification o ang pagpapaliban ng pangkasalukuyang kasiyahan para sa mas pangmatagalang pinansyal na pakinabang balang araw, hindi gastos now, tapos ay pulubi later. Mas inuuna ko isipin at paghandaan ang kinabukasan ng aking mahal sa buhay dahil alam ko na hindi mababaliwala ang aking ginagawang pagtitipid. Nang hapon ding iyon, ay dumaan naman sa mall si Paul para bumili ng mga bagong damit para hindi mahuli sa uso. Nag-upgrade din siya ng mga gadgets matapos nilang uminom ng kape sa isang mamahaling coffee shop. Nagkayayaan din sila ng kanyang mga office mates na kumain sa buffet restaurant. Kahit sobrang mahal ng presyo ay okay lang sa kanya dahil ito ang paraan niya upang ma-enjoy ang kanyang sweldo. Katwiran niya ay YOLO o you only live once, kaya laging one day millionaire ang kanyang peg.sa. Totoo lang ay wala siyang pakialam sa paggastos ng kanyang pera, kaya hindi niya naisip kailanman na mag-ipon para sa kanyang kinabukasan. Iniisip niya na may parating naman ulit siyang sweldo sa susunod na mga araw, kaya okay lang sa kanya kung ubusin ang pera niya. Feeling niya ay unlimited ang income na nakukuha niya. Lumipas ang ilang buwan at matatapos ko na ang aking ipon challenge. Excited ako na ihulog ang mga huling savings ko sa aking bank account para makumplito ang aking 52-week challenge. Payday rin nung araw na yun, kaya excited na ako makapag-out ng maaga para maideposito ang aking ipon. Bago ako aalis ay nakita ko si Paul na palapit sa akin at mukhang problemado, at agad ko ito binati, "O Paul, kamusta? Mukhang may problema ka yata. Di ba tuwing sweldo masaya ka? Parang nakakapanibago sana naman ang gimmick nyo mamaya." At bahagyang natahimik ang aking best friend at mahinahong sumagot, "Paul, hindi na ako magpapaligoy-ligoy, baka may extra kang pera dyan, pahiramin mo muna ako, wala kasi akong sinuweldo ngayong cut off, napunta lang sa pambayad sa interes ng credit card ko, nagkapatong-patong na yung utang ko, tulungan mo naman ako." Naku Paul, ayan na nga ba ang sinasabi, bakit hinayaan mo na mabaon ka sa utang? Kaya lagi kong sinasabi sa iyo na mag-ipon ka para sa kinabukasan mo, puro ka enjoy life now and be happy. Nakalimutan mo ng pag-isipan ang kinabukasan mo, yung YOLO na palagi mong sinasabi sa akin. YOLO, own loans outrageously?
Yan ang sambit ko sa kanya, ilang beses ko siya pinayuhan noon, at sumagot naman ito, "Oray ko, wag mo naman ipamuka sa akin." Aminado naman ako na ngayon ko na-realize na hindi pala tama na gastos ako ng gastos at hindi ako nag-iipon. Tama ka na, pansamantala lang ang enjoyment na naidudulot ng sobrang paggastos para sa mga luho. Kung mag-ipon lang sana ako, edi sana mayroon din akong emergency fund tulad mo na magagamit sa mga di inaasahanong pagkakataon. O ngayon alam mo na kung bakit ako nagsakripisyo at nag-iipon, siguro ay naiintindihan mo rin kung bakit mas inuuna ko ang mag-save kaysa gastusin ang pera ko sa mga bagay na hindi walang kwenta. At huli ay nanag pa rin ang awa ko sa aking best friend, pinautang ko siya ay nang sa ganun makarecover, at nakita ko rin sa gusto na niya magbago. Noong araw na iyon ay pinahiram ko si Paul ng pera nang dahil nagigipit na ito, wala na kasi siyang sinasahod tuwing araw ng sweldo, kaya nakiusap sa akin kung maari ay uutang siya ng pera na halagang 20,000 pesos. Noong una ay natahimik ako nang dahil ay isang taon ko tiniis para makumplito ko ang aking ipon challenge na nagkahalaga ng 52,000 pesos, tapos ay hihiramin ang halos kalahati nito, at walang kasiguraduhan kung babayaran niya ako dahil ay lubog ito sa utang nang dahil sa pagwawaldas ng kanyang pera. Ilang minuto ako natahimik noon na hindi ko alam kung papayag ako, at bigla ito nagsalita, "Ano tol? Mapahiram mo ba ako? Kung nagdalawang isip ka, huwag na lang kasi baka gamitin mo ang ipon mo, hahanap na lang ako ng paraan, kung wala naman ay dadalawin mo na lang ako sa kulungan kung wala ako makita na pambayad, baka kasi idemanda ako sa inutangan ko dahil malaki na talaga ang utang doon dahil sa interest nito, at yung hihiramin ko sa'yo ay pangdagdag ko lang yan, sa totoo lang ay kulang pa yan, kung sakali pahiramin mo ako, promise magbagong buhay na ako tol, gagawin ko ang lahat para mabayaran ka." Yan ang sambit niya sa akin, yan na ang sinsabi ko, nangunsin siya ka pa, "O sige na nga, promise babayaran mo yan ha, alam mo muna pinaghirapan ko yan." "Ay salamat tol, gagawin ko ang lahat para mabayaran ka." "Salamat talaga tol, ikaw talaga ang best friend ko. Promise hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin." "O sige, aalis na ako para matapos na ang problema ko para mabayaran ko na sila lahat." Noong araw na inyon umalis Paul na masaya dahil masolve na ang kanyang problema, at ako naman ay umuwi at puno bang puno ng panghihinayang, at sinabi ko sa sarili ko sana babayaran niya ako, at dumating na nga ako sa bahay at sinalubong ako ng aking mahal na asawa. "Ano, kumusta, mukhang pagod na pagod ka ah, halika kain na tayo, alam ko gutom ka na." Pinaghain agad ako ng hapunan dahil yun naman talaga ang ginagawa namin tuwing gabi, sabay lagi kumain. Habang kami ay kumkain ay napansin niya mukhang matamlay ako, "Mukhang may problema ka. Hindi ka naman ganyan." "Anong problema?" "Ay nako, yung kaibigan ko kasi hiniram niya ang pera." "Ano? Magkano naman?" 20,000 hiniram niya, kaya medyo nanghinayang lang ako kasi isang taon ko yun pinaghirapan. Yan ang sabi ko sa asawa ko na mahinahon, "Bakit mo pinahiram, di ba nagplano tayo na magtayo ng mini grocery, para pangdagdag sa ating sari-sari store, paano na yun?" Sambit niya sa akin na medyo nahina sa akin, "Saka na lang yun pag nakabayad na siya para madagdagan na rin ang ipon natin." Mag-ipon ako ulit para kung magbayad siya mas marami tayo puhunan, sabay lambing ko sa kanya kasi baka mauwi pa ito sa away, mahirap na. Kinabukasan maaga ako nagising at ako nagbukas ng aming sari-sari store, at nagsalansan ng mga alak at soft drink sa aming ref, at yung asawa ko naman ay naghahanda sa aming pang-almusal at babaonin ko sa aking trabaho. Masaya kami bilang mag-asawa at nagtutulungan pagdating sa gawaing bahay, lalong-lalo sa aming sari-sari store noon. Para bang hindi kami nakaramdam ng pagod sa maghapon kung magkasama kami pag wala akong pasok sa trabaho. Wala pa kasi kami anak noong 2011, kaya yun ang libangan namin mag-asawa, ang sari-sari store. Lumipas ang ilang araw, hindi ko na nakikita si Paul. Kala ko iwasan na niya ako, nilipat pala ang schedule niya, naging panggabi siya, at ako naman ay pang-araw, kaya bihira lang kami magkita. Lumipas ang isang buwan ay ni minsan hindi ko na nakita si Paul. Nagtatanong ako sa mga ka-office mate niya kung kumusta na ito, hindi na raw ito lumalabas, galing trabaho diretso na ito sa bahay. Laki na daw ng pinagbago, kaya laki ng tuwa ko, sana totoo na ang pagbabago ng best friend ko at ako naman ay muling nag-iipon dating gawi. Hindi ko na rin masyadong iniisip ang utang niya sa akin, lalo na ngayon hindi ko na siya masyadong nakikita, baka lalo lang maapektuhan ang aking trabaho, kaya mas ginusto ko na lang ng mag-ipon ulit para sa aming kinabukasan. Lumipas ulit ang ilang buwan, December ulit. Hahay, naku, mukhang wala ng pag-asa ang 20,000 ko. Pasko na naman, hindi ko na nakikita si Paul. Sambit ko sa aking asawa habang kami ay busy sa aming sari-sari store. "Ayan ka na naman, huwag mo na isipin ang taong magbayad ng utang ay magbayad talaga yan kahit hindi mo na yan sisingilan pa, kaya huwag mo na masyado isipin yun, malay mo sunod araw nandito na yung best friend mo. Ang mahalaga nakatulong
nakatulong ka sa kanya at hindi niya iyon nakalimutan habang buhay siya. Sambit ng asawa ko, buti na lang meron akong asawa na mas malawak ang pag-uunawa, kung hindi baka matagal na tayo naghiwalay dahil dyan sa pera na yan. Hay nako, pera lang yan, mukhang nakalimutan mo na December na ngayon matatapos na naman ang ipon challenge mo. Ay oo nga, ano, ang bilis ng panahon my dear, mabubuo ko na naman ang 52,000 ipon challenge ko. Sambit ko sa aking mahal na asawa. Lumipas ang ilang linggo ay Pasko na, pumunta kami sa bangko ng aking asawa at sobrang excited na withdrawhan ang aming ipon challenge. Lumipas nga ang isang linggo ay New Year na nga at 2012 na, kaya sa araw na iyon ay medyo na-excite kami, kaya kahit puyat at may hangover pa ay maaga kami nagbukas ng aming sari-sari store. Habang ako ay nag-arrange ng mga soft drinks at alak sa aming munting ref, ay may biglang tumawag sa akin, "Tol, Happy New Year," yan ang banggit niya sa akin, at sa paglingon ko ay si Paul ang dumating, kaya nagulat talaga ako at hindi nakasagot agad sa kanya. "Ano tol, gulat na gulat ka, ano, hindi ka ba masaya?" Yan ang tanong niya sa akin. "Ay tol, sorry, kala ko kasi nakalimutan mo na ako, ano ka ba, parang hindi naman tayo mag-best friend niyan. Pasensya ka na, ngayon lang ako nagpakita sa'yo dahil nahiya kasi ako pag wala akong pambayad sa'yo, ibig sabihin nagpakita ka ngayon. Ay magbayad ka na." Yan ang pabirong tanong ko sa kanya, kaya nga ako pumunta ngayon kasi alam ko kailangan mo na ang pera mo, kaya babayaran na kita ngayon at patubuan ko na lang tol, nakakahiya na kasi. "Ano ka ba tol, huwag mo na tubuan, okay lang naman yun sa amin kasi hindi pa naman namin ginagamit ang pera, pero baka itong 2012 ay simulan na namin na mag-mini grocery tol, subukan lang namin kung lalago ba. Ngayon pa lang tol ay congratulations na. Alam ko na mag-success yan, ikaw pa." Yan ang sambit ni Paul sa akin, at niyaya ko ito na kumain muna. "Halika, pasok, kain muna tayo, marami pang natira sa handa namin kagabi, para pag-usapan na rin natin ang buhay mo ngayon." Habang kami ay nasa hapagkainan ay tinanong ko ito tungkol sa kanyang buhay sa loob ng isang taon na hindi kami nagkita. "Tol, kumusta ka nga pala, mukhang ang laki ng pinagbago mo ngayon." "Oo nga tol, kung hindi dahil sa'yo hindi ko ito magagawa. Maraming salamat sa lahat ng payo at pag-alalay ng pinansyal noong walang-wala ako. Alam ko kung wala ka noong time na yun ay wala ako ngayon sa harapan mo, baka nasa kulungan ako ngayon, kaya napakaswerte ko na ikaw nagiging kaibigan ko tol." Yan ang sambit niya sa akin na medyo maluha-luha ang mga mata. Ay naku tol, wag mo na isipin yun, ang mahalaga sa akin ngayon nagbago ka na at sana ay totoo na yan. Napakalaking achievement ang nangyari sa buhay mo ngayon 2012, kaya ang wish ko sa'yo ay sana magtagumpay ka sa mga plano sa buhay. Kung may problema ka, nandito lang ako, basta huwag mo na ulitin yun ang nakaraan, halimbawa kung ginawa mo pa ulit yun, kalimutan mo na ang pagkakaibigan natin. Dahil wala ka nang maasahan pa na tulong galing sa akin, yan ang sambit ko sa kanya, at sumagot naman ito sa akin, "Aray ko po, grabe ka naman, ang sakit mo magsalita tol, sermon agad. Joke lang. Oo naman, ikaw na ang idol ko ngayon, promise totoo na ito." At doon nga naputol ang aming usapan dahil nagpaalam na ito aalis na. "Mauna muna ako tol kasi dadalawin ko muna ang aking lolo Pablo para mabigyan ko rin na pamasko." "Oo sige tol, ingat sila sayo." Yan ang biro ko sa kanya. Sa pag-alis ni Paul ay medyo nakaramdam ako ng lungkot dahil hindi kagaya noon lagi kami nag-uusap, pero okay lang kasi nakita ko naman na mukhang seryoso na ito na magbagong buhay. Lumipas ang ilang araw ay kinausap ko aking asawa tungkol sa plano namin noon na i-upgrade ang aming sari-sari store, gawing mini grocery. "Maano na plano mo ngayon, itutuloy ba natin ang mini grocery?" At sumagot naman ito sa akin, "Ang tanong, sapat na ba yung pera na ipon mo? At gusto ko hahanap tayo ng ibang pwesto yung malapit sa palengke, kasi mas maraming tao doon at madali makilala ang ating tindahan. Meron pinarentahan 25,000 isang buwan at may deposito ito na 1 month. Medyo malaki na pwesto na yun, kaya lang kailangan natin ng 50,000 para sa pwesto." Yan ang sambit sa akin ng asawa ko. "Teka lang, upa pa lang yun sa pwesto, mukhang maubos na ang pera natin." Yun nga ang ibig kong sabihin, baka yung ipon natin ay mapupunta lang sa upa ng pwesto. Teka lang, magkano na nga ba pera natin dyan? Mukhang hindi pa yata sapat yan, buti kung meron na tayong sariling pwesto. Yan ang sambit ni Mrs. sa akin. 180,000 pa lang ito, mukhang kukulangan nga. Pero subukan pa rin natin mag-canvas sa labas kung magkano nga ba kung halimbawa tayo ay mag-wholesale price, wala namang masama, diba? Yan ang sabi ko sa kanya. Kinabukasan nga ay agad kami nagtungo sa mga bilihan ng mga stock na malaki ang discount. At marami na kami napuntahan ng mga malaking bodega, halos pareho ang price nila, at pagkatapos ay pinuntahan namin ang mga supermarket gaya ng Pure Gold, Robinson, Ultra Mega.
At pag-uwi namin sa bahay ay kinampara namin ang presyo nila at mukhang hindi namin talaga kakayanin kung ang mga supermarket ang maging kalaban namin, kaya sa araw na iyon ay medyo malungkot kaming mag-asawa dahil ay mukhang hindi namin kakayanin ang ganong negosyo dahil sa kulang na sa puhunan, kulang pa sa kaalaman kung paano mag-wholesale at wala pa talaga kaming idea noon. Lumipas nga isang gabi ay medyo napupuyat ako dahil sa kakaisip kung paano kami magsimula ng mini grocery. Gusto ko kasi matupad agad ang pangarap ng aking mahal na asawa na magkaroon ng mini grocery. Noong araw na iyon ay sobrang pagod ko talaga dahil sa dami namin napuntahan ng mga bodega. Pero hindi pa rin makatulog ng maayos nang dahil sa kakaisip kung paano kami makapagsimula ng aming mini grocery, hindi pala ganun kadali. Buti na lang ay bigla ko naalala yung dati namin kakilala na nagtrabaho sa isang malaking bodega ng mga items ng pang-grocery, at agad ko ito tinawagan, ay bro, nandyan ka pa rin ba sa dati mong amo? Opo bro, ganun pa rin amo ko bro. Bakit bro, bigla ka yata napatawag bro? Magtatanong lang sana ako kung pwede mo ako ipakilala sa amo mo kasi gusto namin magsimula ni Mrs. ng mini grocery, kung pwede lang naman. Ay oo naman bro, ikaw pa sabihin ko sa amo ko na punta kayo bukas ng ganun ay magkapag-usap kayo sa personal. Ay salamat talaga bro, sige bro, bukas pupunta kami dyan ni Mrs. Kinabukasan nga ay agad kami pumunta at nag-canvas ulit at nagbabaka sakali na baka mas mababa ang presyo nila, at nang dumating na kami ay tinawag agad ng kaibigan ko ang kanyang amo at mukha naman itong mabait. Good morning sir, pasensya na sa abala. At sumagot naman ito sa amin, good morning din sa inyo, ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Yan ang sambit niya sa amin, gusto ko lang sana sir magtanong kung halimbawa ay magtayo kami ng mini grocery, magkano kaya ang aabutin? At sumagot naman ito sa amin, ay ganun ba, okay sige, bigyan ko kayo ng 15% discount para makapagsimula kayo lang bigyan ko ng ganyang discount. Wow, maraming salamat sir, yan ang sambit ko sa kanya, basta lahat ng items na ibibigay ko sa inyo ay lahat fast moving, nang sa ganun ay may rolling nyo agad ang puhunan nyo, yan ang sambit niya sa amin, magkano kaya sir? Yan ang sambit ko sa kanya, at sumagot naman agad ito, nasa 300,000 hanggang 400,000 kompleto na iyon. Nagtinginan kami mag-asawa, gulat na gulat kami sa narinig namin, ay sir pasensya na hindi pala kaya ng budget namin, 180,000 lang ang pera namin, yan ang sambit ko na medyo malungkot, at nahihiya. At sumagot ito sa amin parang naawa, kaya lang kulang talaga ang pera namin, ay ganun ba, sige balik na lang kayo pag kompleto na ang pera nyo, tutulungan ko kayo para makapagsimula. Ay sige sir, salamat sa oras na naabala ko kayo. Walang anuman, naiintindihan ko kayo, ganun din ako noong nagsimula pa lang ako, kaya wag mawalan agad ng pag-asa. Malay mo next year makapagsimula na kayo, sa pag-uwi nga namin ay para bang sobrang bigat ng naramdaman namin noon. Ganun pa man ay nagdesisyon kami na ituloy ang ipon challenge namin taon-taon, nang sa ganun ay makuha namin yung halaga para makapagsimula kami, siguro 4 years from now pwede na siguro tayo magsimula, sambit ko kay Mrs. Buti pa siguro kalimutan muna natin yan, hindi pa ang tamang panahon, darating din tayo dyan, yan ang sambit ni Mrs. sa akin. Lumipas nga ang ilang taon ay 2018 na. Ang bilis ng panahon, 7 years na pala ang aming sari-sari store, kaya tinanong ko ulit ang aking asawa kung itutuloy pa namin ang plano namin noon na magtayo ng mini grocery dahil matagal na rin ito hindi namin napag-usapan, mula noong 2012, maano itutuloy pa ba natin ang mini grocery? At agad ito sumagot sa akin, ikaw bahala, sapat na ba yan ang pera natin para makapagsimula, baka mapahiya na naman tayo niyan. Baka sapat na yata ito, dahil nasa 300,000 na mahigit ito, kaya subukan natin ulit bumalik doon sa amo ng kaibigan ko, di ba sabi niya pag sapat na ang pera natin ay babalik tayo sa kanya. Yung araw na iyon ay tinawagan ko ulit ang aking kaibigan, nang sa ganon ay makausap ko ang amo niya, at noong araw na iyon ay nakausap ko agad ang amo niya, good morning sir, at sumagot ito, good morning din, kumusta na, mukhang seryoso na ito, oo nga sir, kaya nga kami nandito ngayon, baka sakali sa pangalawa pagkakataon ay matulungan mo na kami. Okay sige, magkano na ang pera mo dyan, nang sa ganun maasikaso agad natin ang mga stock nyo, ito sir 300,000 ito mahigit sir, marami na kaya yan mabibili sir. Okay na yan, at least makapagsimula na kayo, at bigyan ko pa kayo ng pabor dahil sa nagtiwala kayo sa akin, halimbawa umabot kayo ng 1 buwan ay nandito pa rin kayo bumibili sa akin, maaari ko kayo pauutangin ng 1 week, nang sa ganun ay hindi kayo masyadong mahihirapan, basta pangako nyo lang na magbayad kayo. Wow!
Salamat sir, promise iingatan namin ang tiwala na binibigay nyo sa amin, malaking bagay yan sa amin sir. Yung araw na iyon ay nakapamili na nga kami at pinapaschedule na lang namin ng 2 weeks bago deliver nang sa ganun ay makapaghanda kami sa lilipatan namin na pwesto malapit sa palengke. Ganun pa rin renta, doon sa pwesto 25,000 per month pa rin. Lumipas nga ang 2 linggo, January 28, 2018, at yun ang araw ng opening namin sa aming mini grocery. Ay sa wakas natupad na ang pangarap namin dalawang mag-asawa. Laki ng pasalamat ko sa Poong May Kapal na alam ko na kung hindi dahil sa kanya ay hindi namin ito mararating. Kahit anong pagsubok sa buhay basta buong puso tayo nagtiwala sa kanya ay walang impossible. Kaya ngayon ay 6 years na ang aming mini grocery. Maraming salamat sa inyong panunood, nawa ay napulutan nyo ito ng aral, lalo na yung gusto magtagumpay, wag mawalan ng pag-asa, nandyan ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. God bless everyone, more blessings to come, maraming salamat ulit, see you next video.